Okay, so mga ilang araw ko na rin ginagamit at nilalaro itong ROG Xbox Ally. Meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan sa video na ito para makatulong sa'yo kung para sa'yo ba itong gaming handheld PC na to. Kaya tara, wag na natin patagalin pa. Let's do this! One of the reason kung bakit mo bibilin itong Xbox Ally ay dahil sa kanyang ergonomics. Wala na sa akin yung original ROG Ally, pero kung tutuusin, mas mabigat to at mas makapal siya. Pero surprisingly guys, mas komportable siyang hinahawakan at mas komportable siyang gamitin ng pangmatagalan. Kudos sa Asus ROG kasi pinakinggan nyo ang community. Pagdating sa placement ng buttons, wala masyadong pinagbago, pero meron tayong mapapansin dito na Xbox button. Explain ko pa ito mamaya kapag pinag-usapan na natin yung performance. Isa sa nagustuhan ko na na-implement dito guys is yung kanyang power button na meron ng fingerprint scanner. Mas secure na siya, no? At hindi na basta-basta mabubuksan ng ibang tao. Andyan pa rin yung kanyang 3.5mm audio jack para magamit pa rin natin yung mga wired earphones natin. Micro SD card slot, of course, andyan pa rin. And pangalawa sa nagustuhan ko dito, meron siyang USB 3.2 Gen 2 na Type-C port with DisplayPort and power delivery. Meron pa rin tayong dalawang extra button dito sa likod in case na gusto mo siyang i-remap to other controls, pwede yan dito. Pagdating sa design niya guys, very simple, sobrang clean. Andito pa rin yung ating iconic ROG Fearless Eye, no, na nagsisilbing exhaust na rin. Then same doon sa original ROG Ally, sobrang lakas pa rin ang speaker nito guys. One of the best speaker pa rin to sa usapang gaming handheld dahil sa kanyang dual front facing speaker. Actually kapag ginagamit ko nga to, nasa 50 to 60% lang yung volume nito kasi malakas siya. Now, sa usapang display naman guys, may iba sa atin na na-disappoint and may iba sa atin na natuwa. Ako, nasa middle lang ako. Una sa lahat, 7-inch yung kanyang display. Good enough sa akin to sa pagiging gaming handheld niya. Compare mo sa ibang competitor nito like the Lenovo Legion Go 2 na merong around 8-inch yata yung screen nun or nasa almost 9-inch na eh. Medyo nako-compromise na yung pagiging handheld niya kasi bulky and yun nga, malaki yung screen at syempre mas mabigat siya ng konti. Meron tayong Full HD resolution dito with IPS panel, 120Hz refresh rate. Meron siyang AMD FreeSync Premium, ibig sabihin guys, less ang stuttering and screen tearing. Some games tulad ng mga AAA or mga modern games, hindi advisable na gamitin yung full 1080p resolution nito, no. Pinaka sweet spot para sa akin is 720 and 900p. Yung display brightness nito can go up to 500 nits. So if ever nadadalin man natin to kahit saan, yun naman yung purpose ng gaming handheld, diba? Para madala natin kahit saan. Even sa mga well-lit na environment, magagamit natin to na maayos. Nakita nyo na ba to guys? Yung bagong earphones ng Nating. Ito yung Nating Ear 3. Minu-monitor ko na siya ng ilang araw na. Pero meron akong pinost sa FB page natin dito tungkol sa kanyang super mic, no? Kung gusto mo malaman kung ano yung naging output nun, check nyo yung sa Facebook page natin guys. Very interesting. Also sa mga video editor out there, guys, nabalitaan nyo na ba yun dito sa sa Logitech MX Master 4? Solid to kasi meron siyang new feature which is yung kanyang impulse trigger and meron siyang better material, no, na ginamit dito. So sa mga naka MX Master 3 dyan, it's time to upgrade kasi solid to. I-update ko rin kayo guys sa naging experience ko dito kasama nung Logitech MX Keys S. Sinusubukan ko kasi mag-switch sa low profile keyboard tulad nito, coming from mechanical keyboard, and yep, decided ako mag-switch sa low profile keyboard at the same time medyo mas tahimik. Kung meron kayo nakikitang parang shopping bag dyan sa may lower left ng screen ninyo or sa may unahan ng description box, tinag ko tong mga product na to. Check nyo. So para sa kanyang chipset guys, we have the AMD Ryzen Z2 A chip. Meron siyang 16GB of LPDDR5 RAM and 512GB of SSD. 60Wh na yung kanyang battery, which is meron siyang 20Wh increase, no, doon sa ating original ROG Ally. And ito yung isa talaga sa reason kung bakit mo bibilin itong ROG or mag-upgrade dito sa ROG Xbox Ally. Yung kanyang Xbox full screen experience. So out of the box, bubungad sa atin yung Xbox UI or panel, which is very console-like experience. Maganda yung UI niya guys, in fairness, clean and alam nyo yun, andito na lahat. Game Pass, ma-access natin dito. Yung ibang, well,
Windows handheld pa rin to guys. So yung ibang gaming platform tulad ng Steam, ganyan, or Epic, pwede pa rin natin ma-access dito sa Xbox Ally. Yun yung isa talaga sa nagustuhan ko dito. Alam niyo yun, hindi tayo nire-restrict no to one platform lang. And yung experience ko with the Xbox full screen experience, mas na alam niyo optimize yung game dito kasi yung typical Windows experience na alam niyo merong may mga nakatagong mga background tasks na hindi natin ginagamit. So kapag naka-activate yung Xbox full screen experience dito, lahat yun mawawala or lahat yun madi-disable, which means mas optimize siya at mas yung full potential ng gaming handheld na to mas mararamdaman natin. So going back doon sa sinasabi kong Xbox button nito, kapag pinrest natin yan, mapupunta tayo sa parang game bar overlay nito. And guys, sobrang ganda nito kasi almost lahat ng settings, lahat ng tweak na pwede natin gawin, makikita na natin dito. Game library, yung mga previous open game natin nandito, and then yung iba't ibang gaming platform tulad ng Steam, ma-access natin agad dito. Dito na rin natin makikita yung Armoury Crate SE na command center. Very user-friendly, ang daling intindihin no, na kahit sino pwedeng matweak at magamit to. Dito sa command center, pwede na rin natin mismo i-open dito yung Armoury Crate SE. Dito sa Armoury Crate SE guys, dito na natin lahat makikita ng settings na pwede natin gawin dito sa ROG Xbox Ally. Yung kanyang general settings, calibration ng controls and display, overall performance nito, pwede natin i-tweak, lighting, connection, battery care, and yung isa sa na-appreciate ko dito is yung update center. Lahat ng mga upcoming updates na papasok, dito lahat manggagaling yan, and as simple as update and restart, yun na yun, ma-update na agad yung mga essential na meron dito. And dahil nga running on Windows OS pa rin to guys, pwede pa rin natin siyang ibalik or switch to Windows Desktop. So dito of course yung typical na usage natin no kapag nasa PC tayo or nasa laptop, pwede pa rin natin gawin yan dito sa ROG Xbox Ally. Meron tayong dedicated for gaming talaga, alam niyo yun, console-like experience, and meron din tayong pang PC usage dito which is itong Windows Desktop mode. When it comes to overall performance nito guys, it can hold or it can run AAA games, modern games, hanggang syempre sa mga classic games or retro games. Gusto kong tapusin ulit dito yung Red Dead Redemption 2, and yes guys, konting tweak lang, konting adjust lang sa settings, it can run smoothly. Kaya niya mag-produce ng average ng 30 to 40 FPS depende nga sa settings nyo, pero yun nga, satisfied naman ako sa naging outcome nito sa graphics and sa overall performance nito. And yung isa pa sa nilalaro ko yung Session Skate Sim. Ito para siyang medyo arcade game siya na alam niyo yun, medyo relaxing game lang. Playing AAA games or mga modern games tulad nga nung RDR2 dito sa ganitong form factor guys or handheld gaming PC, talagang kakaiba yung experience. Alam niyo yun, kahit na nakahiga na kayo or anywhere, kahit saan ka mapunta, basta dala-dala mo tong device na to, pwede ka agad maglaro. And yun yung binabayaran natin dito yung experience ba. And yun nga, sa presyo na to guys, I think reasonable na siya, no? Makakapaglaro na tayo dito ng retro games, classic games, up to modern games with minor tweaks sa settings, and you're good to go. Remind ko lang kayo na ito yung base model nila, no? Yung black version nito, which is yung ROG Xbox Ally X, yun ang mas solid kasi mas powerful yung chipset niya. AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Mas mataas yung RAM, which is 24 gigs and 1TB na yung kanyang storage. Also, mas higher yung kanyang battery capacity. 80 Wh na siya compared dito sa Xbox Ally na merong 60 Wh. Kung meron ka naman ng naitabi na budget para doon, why not, diba? Doon ka na sa pinakamataas na variant. And again guys, subjective pa rin yan. Depende pa rin yan sa tao. Hindi mo rin naman kailangan gumastos ng ganong kalaki kung ang yung nilalaro mo lang na retro games or may mga backlogs ka na classic games na hindi pa natatapos, sapat na itong ROG Xbox Ally para doon. Pero kung yung mga demanding games, mga modern games, yung alam niyo yun, yung kakalabas pa lang ng laro gusto mo nang malaro, pwede ka doon sa ROG Xbox Ally X kasi nga mas solid yung performance niya. Alright, so yeah, sana nakatulong itong video na to, no? Kung undecided ka pang pumili kung si Xbox Ally ba or si Xbox Ally X. Kung nakatulong naman itong video nito sa'yo, subscribe lang yung hinihiling ko. And also, like this video, okay na yun, sapat na sa akin. Kung meron kayong ibang katanungan guys, leave nyo na lang dyan sa comment section, subukan natin sagutin. And basically, that's it. Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!